as a Filipino, lalong-lalo na pag meron silang mga komento na napakaganda ng bayan ninyo, napakayaman ninyo sa natural resources and workforce, pero somehow hindi umaangat yung bayan ninyo. And I appreciate their candidness sa akin, na minsan nagsasabi na lang ako na totoo yan. Marami pa kaming kailangan gawin sa aming bayan para kami maging number 1 dito sa ating region. But it is not impossible because napakasimple lang kasi ng formula niyan. Kailangan lang ng security. At yung security o peace and order, isang component ng security ay peace and order, ay may kapares na development plans, development projects, kung saan dapat pumupunta ang pag-unlad ng isang bayan. Yan lang po ang sana ay pagtrabahuan nating lahat, hindi lang ng ating pamahalaan, hindi lang ng ating mga politiko, hindi lang ng ating mga opisyal, kundi tayong lahat. We have to be exacting, we have to be demanding, and the demand must come from the Filipino people, as well as the actions must come from the country as a whole nation moving forward. Gusto natin ang makita na number 1 tayo. Ayaw natin makita na number 11 or number 10 tayo. Ang gusto natin ay Olympic gold and nothing else. So yan ang dasal natin para sa ating bayan. Pagod na tayo na, alam nyo, 40 alam nyo, 20 plus years old na ako. Muntik ako magkamali doon, mama. 20 plus years old na ako. And sa 20 years ko sa Pilipinas, parang pare-pareho lang simula noon. Dumadami lang yung tao, actually. Sa amin sa Davao City, pareho lang siya. Merong konti, mabagal yung progress natin. Hindi siya yung gusto natin na big and fast, mabilis, nandiyan kaagad. Mabagal siya. Dahil sa 20 years, meron kami nakita na progress sa Davao City. Not as fast as I want it to be. And nakikita ko dumadami lang yung tao. Kasi noong ako ay 10 years old, kilala pa namin ang isa't isa. Mga pamilya sa Davao City magkakilala. Ngayon, hindi mo na makilala dahil sa sobrang dami ng tao sa Davao City. And I'm sure ganun din sa iba. Because we come from Mindanao and we're always last. So I'm sure sa ibang lugar, ganyan din. Kung ano yung nakita ninyo noong kayo ay 10 years old, malamang meron lang kayong nakitang improvement konti at dumami lang yung tao. Pero hindi ninyo nakita kung ano yung gusto natin para sa ating bayan. So yan ang dasal natin. Kailangan natin magdasal para meron tayong makita na kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Kalambuan o kalinaw para sa atuang nasod. Let us all pray that God will save the Philippines. Thank you very much. Daghang salamat. Syukran. VP, on behalf of the Filipino community, we actually would like to express na meron pong book compilation ng mga letters ng mga Filipino all over, especially from Norway, na traffic lang daw. Meron kaming circulate na book. Sana ibigay ninyo sa amin para mabigay natin kay VP.
So, sobrang dami siguro. Tinago. Huwag nyo namang itago. Ayan yung libro. Tingnan niya. Yan na libro, ma'am. Para magsulat sila lahat, ibibigay po namin sa iyo mamaya. Okay, sige. Okay. Sige. Maraming salamat sa inyo at sa mga sulat ninyo. Maraming sulat na nandito sa akin dahil binigay noong nakaraang rally noong March 23. Kinumpile na namin, inayos na namin yung mga sulat at maghanap ako ng oras, baka mamayang gabi or bukas ng umaga na mag-online at basahin yung mga sulat ninyo para sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga sulat ninyo ng suporta sa kanya. Maraming salamat din sa mga nagpadala ng sulat diretso sa loob. Nagsasabi po ang detention center na sulat lang ang pwede ninyong ipadala dahil meron po silang mga natanggap na packages doon sa loob. At ayun po, nakita ninyo ang kinuha namin kahapon dahil bawal po yun dyan sa kanila sa loob. Kaya ang pwede nyo lang po ipadala sa loob ay letters lang or cards, of course, birthday cards. Pero hindi kayo pwede magpadala ng gamit. Yan po ang reminder ng ICC detention. Nasa akin po yung mga sulat, nasa akin po yung mga gamit. Kasalukuyan po siyang iniinventaryo namin para po masabi namin sa inyo ilang chocolates po yung natanggap, ilang cookies yung natanggap, ilang t-shirt, ilang may brief pa po na natanggap. Meron po nandun sa amin. Meron pa pong medyas at iba't iba pang mga gamit, no? Napag-usapan namin noong mga kasamahan ko habang kami ay nag-inventaryo dahil sobrang dami ng tsokolate na alam naman nating diabetic si Pangulong Duterte. Nakikita mo doon sa inventory yung best of Europe na chocolates. Wow. Sabi ko sa mga kasamahan ko, tikman natin ito isa-isa para masabi natin anong bansa ba talaga dito sa Europe ang pinakamasarap pang tsokolate. But more than that, dahil sobrang dami talaga niya, ay napag-usapan namin na dadalhin namin siya doon sa Davao City, sa House of Hope. Ito yung children with cancer na laging pinupuntahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung parang mga bata na lagi niyang kinakausap, binibisita at nagpa-party sila doon sa mga bata na may cancer. So yun ang napag-usapan namin. Dalhin na lang namin at ihatid namin doon at i-update lang namin kayo na na-deliver na namin sa House of Hope yung mga tsokolate na pinadala ninyo at hindi rin naman pwedeng ipasok sa loob ng detention center. So, yes, maraming salamat sa mga letters, cards, and mga gamit para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yung mga Sir, si ma'am yung nasa gitna, sir. Okay, tayo lahat, selfie. Lahat. And huwag tumayo, ganyan lang po. And I would like to appeal to our kababayan, please, may nagreklamo na po na mga residential inwoners na hindi na sila nakakadaan dito sa gilid. So if it's possible, I'm appealing guys to please vacate the area para hindi po tayo magkagulo-gulo at saka maano po yung mga polisi dito. Please, at saka later yung basura natin, let's do that. Please vacate the area guys and please smile for the camera for the official photo. Senator. Ay, si Senator. Dito po, boss. Sorry, dito lang kami, sir. Kuya, dito ako.